A delightful Sabbath day po sa ating lahat. Pakigising po ang inyong katabi at pakibati ng a delightful Sabbath day at pakibati ng peace be with you. Kapasalamat po tayo sa ating Diyos Ama dahil sa mga pagpapagaling niya sa ating mga kapatiran. Ngayon, medyo parang paiba-iba yung pakiramdam natin, kagaya ng panahon. Ilan po dito yung nagkasakit at nagkakasakit ngayon at magkakasakit pa lang? And sana wala naman. At salamat sa ating Diyos Ama sa pag-iingat sa ating mga kapatiran. Lahat po ba ay masaya? Lahat po ba ay pinagpala ng ating Ama? Ang tanong, nai-share ba natin yan sa iba? Ayan. Napakahalaga na tayo ay nag-share sa ating kapatiran dahil sila rin ay anak ng ating Diyos. Amen po ba? Every time you say na ikaw ay blessed, ikaw ay financially blessed, tiyakin mo, merong parte dyan yung kapatid mo. Amen po ba? When was the last time na nagbahagi ka ng isang bagay sa iyong kapatid? Nalaman mo meron siya pangangailangan, ando doon ka, tumulon ka kagad. Ando doon ka, na-touch ka kagad. Mga kapatid, mahalin natin ang bawat isa kung paanong minahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Kung siya tinaya niya ang kanyang buhay para sa atin, dapat tayo rin, kahit ang buhay natin, itaya natin para sa iba. Amen po ba? Amen po ba? Today, pag-usapan po natin ng isang bagay na itinatanim. Pag itinatanim ang usapan, dyan mahilig ang lola ko. Mahilig siya sa halaman. Kahit saan kami pumunta, ang interest niya ay halaman, kagaya ng nanay ko. At siguro kagaya ng mga agriculturist dito. Today, pag-usapan po natin ng isang bagay na itinatanim. Umuusbong at lumalago at dapat na namumunga sa isang anak ng Diyos. Today, pag-usapan po natin isang bagay na dapat na iniingatan ng isang anak ng Diyos. Isang bagay na dapat na pinagtitibay. Sa tuwing ikaw ay nananalangin at humingi ka ng tulong sa Diyos, kailangan mo nito. Sa tuwing ikaw ay nananalangin at nagpapasalamat ka sa Diyos at humihingi ng tulong, humihingi ka ng kasagutan sa iyong mga problema, kailangan mo nito. Sa tuwing ikaw ay sumasamba, naglilingkod sa Diyos, kailangan mo nito. Ito ay isang bagay, mga kapatid, na masusubukan pag meron ng challenges sa buhay mo. Ito ay isang bagay na nasusubukan at maaaring nayayanig sa tuwing merong mga problema at mga pagsubok, mga temptation at trial sa buhay mo. Ito isang bagay na dapat na iniingatan ng bawat anak ng Diyos. No wonder merong mga tinatawag na backsliders. Amen ba? Mga kilala nyo na dati mainit na mainit, tumutugtog pa. Dati mainit na mainit, talagang napaka-generous. Mainit na mainit, laging maaga sa church, ngayon wala na. No wonder hindi na ingatan. Today, pag-usapan po natin tungkol sa pananampalataya o faith. Ang Greek word for the word faith is pistis. The word faith occurred in the New Testament more than 100 times. Napakaraming beses. Ito isang bagay na napakahalaga sa tinatawag na Kristyanismo. Dahil kailangan ng pananampalataya. Amen po ba? Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga inaasahan mo. At paniniwala sa iyong mga hindi nakikita. Sabi ni Kristo, balang araw siya ay babalik. Sabi niya, soon siya ay babalik. Malapit na. At pinanghawakan mo, yun ang tinatawag na pananampalataya. Amen po ba? Sabi ni Kristo, sa kanyang pagbabalik, dala niya ang tinatawag na reward o gantimpala. Yun ang pananampalataya pag pinanghawakan mo yun. Sabi ni Kristo, merong pagpapala sa tuwing merong pagsunod. Pag nagtanim ka, meron kang aanihin. Pag ikaw ay nagbigay, naging generous, meron kang reward sa langit. Sabi ng Biblia, hindi tayo iiwanan ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Pag pinanghawakan mo yun, meron kang tinatawag na pananampalataya. At dapat mga kapatid, merong kalakip yung pananampalataya natin. Merong gawa. Merong pinapatunayan sa bawat ating sinasabi. Sabi mo, nananampalataya ka, dapat napapatunayan mo yun. Amen po ba? Naniniwala kang mayaman ng Diyos mo, dapat generous ka. Dahil alam mong hindi ka kakapusin. Dahil ang Diyos mo, mayaman at tapat na magbibigay sa'yo. Amen po ba? Kaya sabi mo na ang Diyos mo ay mapagmahal,
dapat pakita mo yun sa iba. Lalo na sa iyong kapatiran. Amen po ba? Napakaganda maging ehemplo, maging huwaran. Sa Hebrews chapter 11, mga bababasa natin yung mga matatawag na heroes of faith. Sila yung mga taong nabuhay kagaya natin, nabuhay sa mundo, pero nagpakita ng huwarang pananampalataya. Isa dito si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, at marami pang iba. Now, ang tanong, paano nga ba sila naging huwaran sa kanilang pananampalataya? Sabi ng Biblia, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancient were commended for. This is what the ancient were commended for. Mga kapatid, kung gusto mo maging mabuting ehemplo sa iba, mag-set ka ng magandang example. Amen po ba? At yung mga babasahin natin mga tao sa Biblia, meron silang magandang example. Napakasarap tularan at talagang makakarelate tayo. Usan natin ang ating Biblia sa Hebrews chapter 11, verses 4. Simulan natin sa verse 4 hanggang verse 9 or verse 10. Kung nakita niyo na, you say amen. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings. And by faith, he still speaks, even though he is dead. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Verse 6, and without faith it is impossible to please God because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Verse 7, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith. Verse 8 to verse 10 says, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Dito mga kapatid, makikita natin yung mga tao sa Biblia na nagpakita ng kahanga-hanga at huwarang pananampalataya. Amen po ba? Hindi sinabi ng Biblia na lahat sila nakita nila ang Diyos ng harapan. Pero yung pananampalataya nila, yung pagsunod nila sa Diyos, ando doon. Now, sa ating binasa, ano nga ba yung susi upang maging huwaran sa pananampalataya kagaya nila? Basahin po natin ang verse 13 of the same chapter, Hebrews 11:13. It says here, all these people were still living by faith when they died. Verse 13 says, all these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised, they only saw them and welcomed them from a distance. And they admitted that they were, what? They were aliens and strangers on earth. So isang bagay na kakaiba sa kanila. Isang bagay na meron sila mga kapatid. Isang paraan upang tayo ay maging huwaran sa ating pananampalataya ay hindi ituring itong mundo bilang tahanan. Sabi dito, all these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance. And they admitted that they were aliens and strangers on earth. Mga kapatid, dito sa mundo, napakaraming bagay ang masarap mahalin. Kung ikaw ay isang bagay, kung ikaw ay isang single parent, isang bagay na mamahalin mo ay yung trabaho mo. Kailangan mo yan.